Ikaw talaga, bakit ka pa nagpakasal sa babaeng hindi makapag-anak? 30 ka na ngayon, wala ka pa ring anak na lalaki na magpapatuloy ng apelyido kahit isa. Paano ako titignan ng mga tao? Nako, ma, dati nga, sinabi ko na kay Linyuehan na hindi kami magkakaanak. Sumang-ayon ka rin naman, di ba? Hindi ako nagkamali kay Zhao mo. Bukod pa rito, si Sinyuy nga, nagkaanak na para sa akin, di ba? Ang gusto ko ay apo na lalaki, hindi apo na babae. 5 taon na siyang kasama mo. Malapit nang magpa-eskwela ang bata. Kailan ka magdediborsyo? Kung hindi, paano ay histro ang anak ni Sinyu? Hay nako. Ma, halika, umupo ka muna. Ma, gusto ko ring magmadali, pero ang mga ari-arian ni Linyuehan, hindi pa na ipapasa sa akin. Bukod pa rito, ang katawan ni Sinyue, hindi na makakapagkaanak uli. Si Linyuehan na lang ang pwedeng magkaanak para sa akin. Zhao mo, 5 taon na tayong mag-asawa. Hindi lang mayroon ka ng ibang pamilya. Gusto mo pa rin kunin ang ari-arian ko? Kaya bakit hindi ka pa kumilos? Sa totoo lang, naiinis ako tuwing nakikita ko siya. Kung hindi lang dahil sa pera niya, sino ba namang gustong magpakasal sa isang baog na manok? Ma, sa totoo lang, ma, hindi ko naman talaga sinara. Nabutas ko na ang balon. Pinalitan ko na rin ang kapsul. Kaya paano siya hindi mabubuntis? Ay, naku, ang talino talaga ng anak ko. Pagdating ng panahon, iwan natin siyang walang pera, walang anak, mag-isa. Nga pala, anak, nilagyan ko ng pampatibay buntis ang pigeon sock ko kanina. Kailangan mong galingan, ha? Huwag kang mag-alala, ma. Pagkapanganak ng anak namin, hihiwalayan ko na agad siya. Ang pag-ibig at kaligayahan na akala ko ay totoo ay isa lang palang panlilinlang. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa paghihiganti ko. Ari-ayan. Babawiin ko ang lahat. Kung gusto mo ng anak, ikaw mismo ang maanak. Mahal ko, umuwi ka na pala. Akin na ang bag mo. Pagod ka na naman. Buong araw kang nagtrabaho. Pag-uwi mo, pinagsisilbihan ka pa ng anak ko. Ayaw mo nang magkaanak, pero akala mo prinsesa ka pa rin. Mga kasalanan ko. Akin na po. Ang tungkol sa pagkakaroon ng anak, pag-usapan na lang po natin yan mamaya. Magpahinga na po kayo. Baka mapagod kayo. Kung may apo lang ako, kahit gaano pa kahirap, masaya ako. Ma, Yuehan, pagod ka na sa maghapong trabaho. Sobrang hirap. Hindi ba't nagluto ka ng sopas ng kalapati para sa kanya sa kusina? Emmy, Halika, mahal ko. Mahal ko, alam mo naman ang ugali ni mama. Medyo mainitin ang ulo. Pagpasensyahan mo na lang siya. Dahil sa akin kaya ka nagding. Matanda na si mama. Gusto niya ang apo. Ako ang may utang na loob sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magagalit kay mama. Lin Yuehan, ang bait mo sa akin. ito ang espesyal na niluto ko para sa'yo. Sabaw ng kalapati. Uminom ka na. Ang espesyal na sabaw na may gamot, bigay mo na lang sa anak mo. Salamat, mama. Naku, mahal. Bigla ko naalala na sa regla ako, hindi ako pwedeng uminom nito. Ikaw na lang ang uminom. Sayang naman, sa kabaitan ni mama. Uminom ka na. Pampalakas naman yan. Kahit lalaki ako, wala namang masama. Para hindi magduda si Lin Yuehan, said. Salamat, mahal. Ako na. Miss, how mo? Masarap ba ang pampabuntis na sabawng nanay mo? Mahal, natapos ko na. Magpapahinga muna ako. Ikaw ang nagsabi noon, hindi mo ako papagdaanan sa hirap ng pagbubuntis. Kaya ako sumagot ng sa proposal mo. Gusto mo bang pakasalan ako? Pero alam mo naman, ding ako. Handa akong para sa'yo ibigay ang lahat ng pagmamahal ko. Ang pagsisisi ko lang, sana mas maaga ko nalaman na ang mga pangako mo ay mga kasinungalingan na walang kwenta. Para lang mapabuntis ako, ginagawa mo ang lahat ng paraan. Zhao mo, pagsisisihin mo to. Mahal, anong ginagawa mo? Mahal, nakikita mo, mag-isa lang ako at matagal nang naghihintay sa kwarto. Gusto ko lang naman magkasama tayo ngayong gabi. Handa na ang lahat ng kailangan ko. May mga capsule at balon na. Mahal, kahit na naka-off na yun, pero gusto ko pa rin maging safe. Ayaw kong ikaw, mahal ko, ay magdusa pa. Kung hindi lang para mabawi ang ari-arian, naghiwalay na sana tayo. Mahal, nagda-period ako. Nakalimutan mo ba? Yung mga ganito, pag-usapan na lang natin sa susunod na araw, no? Pero may importante akong desisyon. Gusto kong magkaroon tayong bungang pag-ibig. Alaga? Siyempre, totoo yan.
Alam kong dahil sa akin nitong mga nakaraang taon, marami kang tiniis. Ayokong mahirapan ka. Sige, sasabihin ko kay nanay bukas ang magandang balita na ito. Mahal ko. Napakabait mo talaga. 30 anyos na, parang bata pa rin. Ay, nga pala may isa pa akong magandang balita. Sa laboratorio namin, may proyekto kaming nagtagumpay kamakailan na kayang baguhin ang molecular genes ng tao. Ano yon? Ito ay makakasiguro na ang magiging anak natin ay lalaki talaga. Talaga, mahal ko? Kung ganoon, dapat nating gawin yan. Sa ganoong paraan, pagbalik ko sa probinsya, hindi na ako mamaliitin ng mga tao. Ang proyekto sa laboratorio ko, dadalhin kita doon bukas. Mahal ko, napakabuti mo. Bukas, gusto ko ring maranasan ang hirap ng panganganak. Ayokong ikaw lang ang nahihirapan. Mahal ko, napakabuti mo. Pagkapanganak ng bata, hihiwalayan na kita, para hindi mo na ako maliitin. Bukod pa rito, ang panganganak ng babae, natural lang yan. Gaano ba kasakit yan? Kung maanganak ka naman, ikaw talaga ang maanganak. Ikaw? Makakaya mo ang level 1-0 ang sakit ng panganganak? Sa tingin ko, level 5 pa lang, hirap ka na. Hello, mag-experience ba kayo ng panganganak? Nagpaplano kami ng asawa ko na magkaanak. Ayoko siyang mahirapan mag-isa. Sumunod kayo sa akin. Ang ganda ng relasyon ninyong dalawa. May nag-experience ngayon, pwede ninyong tingnan muna. Hindi naman mukhang masakit yan. Ang hina naman ng lalaking yan. Hindi makayanan ang kaunting sakit. Mahal, para sa akin, ang level 1-0 ay parang kiliti lang. Huwag. Dito po. Mahal, para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Alam ko. Sa susunod, kung ilan ang gusto mong anak, susundin kita. Salamat, mahal. Tara. Simulan na natin. Nasa level 3 na tayo. Ang dali lang pala. Wala lang yan. Level 5 naman. Dadagdagan pa? Sige, dagdagan pa. Diretso na natin sa level 1-0. Kaya yan ang asawa ko. Di ba mahal? Sige, kaya mo yan. Mahal, hindi mo na kaya yan? Ganoon pala kasakit ang naramdaman ni Tsinyoy noong nanganak siya. Kailangan ko siyang mas alagaan pagkatapos nito. Mahal, ang hirap pala manganak. Pero huwag kang mag-alala, pagkapanganak mo, wala ka nang kailangang gawin. Ikaw ang pinakamabait, mahal. Ay, nga pala, mahal. Hindi ba gusto mo ang lalaking anak sa una mong pagbubuntis? Sa laboratorio namin, mayroon kaming gamot na kapag itinurok sa'yo, masisiguro na lalaki ang magiging anak mo. Alaga, may ganoon palang magandang balita. Tara, pumunta na tayo ngayon. Pero isa lang ang slow. Pero nakuha ko na. Bukas na tayo pupunta. Alaga, ang galing mo, mahal. Medyo excited na ako. Na makita ang reaksyon mo kapag nalaman mong magkakaanak ka. Anak, saan kayo pupunta? Masiyuehan, gusto na akong bigyan ng anak. May project sa laboratorio nila, sabi nila kapag ginawa, makakakuha ka agad ng lalaking anak. Ha, may ganoong kagandang bagay pala? Ma, mauna na kami. Alis na kami, ma. Ay, anak, Asawa ko, mauna ka nang magmaneho. anak, baka niloloko ka lang ng gabaing yan? Ma, si Linyuehan ngayon, patay na patay sa akin. Kaya huwag kang mag-alala. Mauna na ako. Ay, 15-16-05-8062. Sinyo, may magandang balita si mama sayo. Asawa ko, nasaan yung device para makakuha agad ng lalaking anak? Nandito lang. Nandito lang. Mahal, humiga ka muna sa kama. Ilalagay ko agad ang reagent sa katawan mo.
Asawa ko. Ito ligtas ba to? Kung hindi naman hindi kita dadalhin dito. Huwag kang mag-alala, mahal. Sed. Mabilis lang to, baby. Itaas mo ang damit mo. Academician Ano Lin. po yung ginagawa niyo? Ah. Naintindihan ko na. MR Zhao. Napakabait niyo po kay Academician Lin, kahit ganitong proseso ginagawa niyo pa rin. Napaka-touching naman po. Lahat ng ito para sa pamilya lang naman. Akala ko po ba off kayo ngayon? Bakit po biglang pumunta sa lab? Nagdala lang po akong files. Sige MR Zhao Academician Lin, hindi na po ako makakabala. Alis na po ako. Hey. Mahal, ituloy na natin. Tapos na ang injection, mahal. Ang bilis naman. Okay na yan. Malapit na. Magkakaroon tayo ng sarili nating anak. Mahal na pagod ka na, ang bait mo talaga sa akin. Huwag kang mag-alala, pagkaipanganak na ng bata magbabakasyon tayo, iwan natin ang bata kay nanay para mag-enjoy lang tayo ng dalawa. Ang pangako noong 2 taon na ang nakalipas ay ibibigay lang pagkaipanganak kong anak. Zhao mo, ang hirap mo naman magpanggap ng ganito katagal, tara na mag-ingat. Mahal. Ano ba tong artificial womb na to? Mahal, ano ba tong artificial womb na to? Ano ba talaga tong artificial womb na to? Hindi pa ito tapos na proyekto, kung matagumpay ito makakapagbuntis pa ang mga lalaki. Wow! Lalaking nagbubuntis, labag to sa kalikasan. Mahal, huwag mo nang ituloy tong mga ganitong proyekto. Hindi ako kasali sa proyektong to. Sige, uwi na tayo. Mahal, na alala ko lang bigla, may kailangan pa akong ayusin sa opisina, kakapromote ko lang bilang GM. Kaya lahat ng gawain sa kumpanya, ako ang umaasikaso. Saj, umalis ka na. Salamat sa pag-unawa, mahal. Kapag sobra ang nutrisyon ng lalaki, ang embryo ay maaaring maging mature sa loob ng 5 buwan. Zhao mo, kung gusto mo talaga magkaanak, ikaw mismo ang manganak. Sana ay pahalagahan mo ito. Pause hu. Papa! Oh, mahal. Miss na kita. Miss ko na rin kayo. Kapag tuluyan nang naipanganak ni Lin Yuehan ang anak namin, tayo, ang ating pamilya, ay magiging masaya at magkasama na. Magkasama na. Tara, kumain na tayo. Halika, kumain na tayo. Kane, Baozu. tikman mo ang niluto ni Lola para sa'yo, ang isda. Zhao mo, sana pagkatapos ng gabing ito, masaya ka pa rin tulad ngayon. Ma. Sa susunod, huwag kalimutan si Sinyu. Bilhan mo ng bird's nest para magpakalusog. Bata pa naman siya, gustong-gusto nila yan. Opo, ma. Honey, sino ba tong siksi niyo? Bakit hindi mo pa siya nababanggit? Siya. Pinsan ni Zhao Mo yan. May mali ba kung alagaan siya ng konti? Asawa ko, akala ko ba overtime ka? Bakit kasama mo si mapag-uwi? Ako, nagkita lang kami sa labas kanina. Mahal, pagod na pagod ako sa trabaho. Magpapahinga muna ako. Ano ang tinititigan mo? Huwag kang mag-akala na dahil pumayag kang magkaanak, ay magiging mabait na ako sa'yo. Manok na hindi nangingitlog. Mahal, matagal na naman akong walang action. Kawaan mo naman ako. AME, hindi ba kahapon ka pa kasamang iyong kadate magdamag? Sa susunod na lang. Lin Yuehan, anong ibig mong sabihin? Gusto mo ba talaga na magkaanak para sa akin? Paulit-ulit mo lang akong pinapapaliban. TSK? Ang teknolohiyang ito para sa kababaihan ay Ang teknolohiyang ito para sa kababaihan ay ang pinakamalaking pagbabago sa tigulang mula nang magkaroon ng kasal. Dito magiging posibleng ang pagpili sa aligan ng lalaki o babae para mapigilan ang reverse Anak, elimination anong at maging posible nangyayari ang kumpletong sa'yo? pagpapalaki ng lipunan. Kasi may mga tao na binabawi ang kanilang sinabi. Anak,
Naku, mahal. Ayos ka lang ba? Uminom kang gamot. Nakakaawa ka naman tingnan. Anong gamot ang pinainom mo sa anak ko? Yung gamot na nasa mesa mo, ma. Pangbabae yan. Managers how? Parang pakiramdam ko, medyo tumaba ka nitong nakaraan. Hindi ka ba marunong magsalita? Ito ang tinatawag na happy fat. Hindi nyo ba naiintindihan, mga single? Hindi nyo ba naiintindihan, mga single? Nga, swerte talaga si Manager Zhao. Asa. Hindi asawa. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Gusto ko lang makita ka na malaman mong buntis ka. Mahal, huwag kang magkamali. Mahal na mahal kita, syempre. Pero nitong nakaraan, tumaba ka, medyo hindi lang ako sanay. Lin Yuhan, ngayon kinasusuklaman mo na ako, di ba? Anong karapatan mong kasuklaman ako? Sabihin mo, may tinatago kang ibang lalaki, di ba? Wala ako. Aray, Anak, ma, anong nangyari sa'yo? Dumudugo ka. Dali pumunta tayo sa ospital. Ako na ang magmamaneho. Aray, dahan-dahan. Sino ang hinahanap ninyo? Kamag-anak kami ni Kuya Zhao. Kuya Zhao. Kuya Zhao, ikaw. Ay, umalis ka nga. Wala nang Kuya Zhao. Anak, dahan-dahan. Asensya na po. May emergency kami ngayon. Hindi na namin kayo maasikaso. Akisara na lang ang pinto pag alis ninyo. Mama, nakita ko po si Papa kanina. Ang dami niyang dugo. Ha, tara, tingnan natin siya. Ikaw na masamang babae. Anong ginawa mo sa anak ko? Wala naman akong ginawa. Pero ngayon, kailangan mo nang mag-alala ng husto sa apo mo. Apo. Bantis ka. Hindi ako ang buntis. Pasyente ni Zhao mo. Doktor, ako ang nanay ni Zhao mo. Kumusta ang anak ko? Buntis ang anak mo. Naku. Kayo talagang mga ospital na walang puso. Gusto nyo lang kaming lokohin para sa pera, di ba? Paano naman mabubuntis ang isang lalaki? Umalis ka dyan, Director. Hoy, kamag-anak ng pasyente. Anak ko. Ang mga walang konsensyang yan. Sinabi pa nilang buntis ka. Hintayin mo, dadalhin ka ni nanay sa ibang ospital para magpatingin. Wang Si Ufang. Ang apo na pinapangarap mo, hindi ba't nandito na? Kamag-anak ng pasyente, kumalma ka. Nang dumating ang anak mo, nasa kritikal na kondisyon siya. Halos malaglag ang bata. Mabuti na lang at lalaki siya, malakas ang katawan, nailigtas ang bata. Nga, nanay. Magkakaapo na kayo. Hindi ba kayo masaya? Lin Yuhan, iba ang reaksyon mo. May pinainom ka bang gamot sa anak ko? Kailan naman ako nagkaroon ng pagkakataong magpainom? Pagkain niya, hindi ba't ikaw ang naghahandang espesyal na masustansyang pagkain para sa kanya? Pamilya ng pasyente, ito ang resulta ng medical check-up ng anak mo. Malinaw na ipinapakita rito na sa loob ng katawan ng anak mo ay mayroong buong embryo. Uy, anong embryo? Siguradong kayong ospital ay gustong lokohin ang pamilya namin para sa pera. Ang report na yan, siguradong dinaya niyo yan. Lin Yuhan, ikaw ay isang academician ng Gen Institute. Baka naman ikaw at ang mga tao sa ospital na ito ay may sabwatan. Sinasadya niyo kaming lokohin. Ma, hindi naman po ako kasing galing ang sinasabi niyo. Kung ayaw niyo pong maniwala, tingnan niyo po mismo. Ay, halimaw. May halimaw. Papatayin ko yan. ma, anong ginagawa mo? Ay, anak. Gising ka na rin sa wakas. Tara, Dadalhin ka ni mama sa ibang ospital. Sinasabi nilang ikaw. Asawa ko. Buntis ka. bantis? Ako, isang lalaki. Wala nga akong matris, paano ako magbubuntis? Asawa ko, huwag mo akong biruin. Ano ba talaga ang nangyayari? Ilang Zhao, ayon sa resulta ng pagsusuri, talagang buntis ka. At malusog ang bata. Ma. Ito, niloloko nila ako, di ba? Ma, bakit hindi ka nagsasalita? Bantis, ako, isang lalaki. Paano ako magbubuntis? Mahal ko, talagang nagdadalang tao kang isang maliit na sanggol.
Tingnan mo, ang cute ng maliliit na mata at ilong, kamukha mo pa. AMM? Zhao mo! Impossible. Talagang impossible. Nanaginip lang ako. Gising. Buti gising ka na. Buti gising ka na. Ako, isang lalaki. Paano ako magbubuntis? Impossible, impossible. Anak, makinig ka kay mama. Imposibleng bantis ako. Silinyohan yan. Nakipagsabwatan ang babaeng yan sa ospital. Gusto lang kaming lokohin para sa pera. Doktor, pwede namang ipa-abort ang bata. Di ba? Ipalaglag ang bata. Ay, asawa ko. Kumalma ka. Ma, ito ang huling anak ng pamilya Zhao. At lalaki pa. Sigurado ka bang ayaw mo? Ang batang ito, gustuhin mo't hindi ipapanganak mo. Tama. Ang pagbubuntis ng lalaki ay bihira lang. Kadalasang pagkatapos ng pagbubuntis, maapektuhan ang vas deferens. Kung hindi mo ito itutuloy, baka hindi ka na magkaroon ng anak habang buhay. Ma, Anak, bakit hindi na lang natin ipanganak? ano ba ang sinasabi mo? Lalaki ako. Ang panganganak ay para lang sa mga babae. Panganganakin ako, isang lalaki? Ano ba yan? Kung walang anak, wala. Dink naman ako. Zhao mo, makinig ka sa akin. Ito ang huling anak ng pamilya Zhao natin. Gusto mo man o hindi, kailangan mong ipanganak yan. Ma, tingnan niyo si Zhao mo, hirap na hirap. Baka naman ipa-abort na lang natin? Kahit na ito ang huling lalaking tagapagmana ng pamilya Zhao, dapat pa rin nating pakinggan ang kanyang opinyon, di ba? Hindi. Ako pa rin ang masusunod sa bahay na to. Zhao mo, kung hindi mo ipapanganak yan, paano mo harapin ang namayapa mong ama? Ang pagpapatuloy ng lahi ng pamilya Zhao ay nakasalalay sa'yo. Tingnan mo, mahal. Sinabi na ni Mama. Sige na, ipanganak mo na. Ako naman ay isang academician sa genetics. Kaya sisiguraduhin kong hindi ka masyadong mahihirapan. Impossible. Mamatay na ako, hindi ko pa rin ipapanganak ang batang yan. Mas mabuti kung alagaan mo ang bata ng maayos at patabain para maranasan mo ang hirap ng panganganak. Kuya, ayos ka lang ba? Anong panganganak? Sino ang manganganak? Kuya! Mahal, paano nangyari na hindi ko malang narinig na may pinsan ka palang ganyan? Ang dami nating kamag-anak, paano mo naman makikilala lahat? Malayong pinsan po ako ni Kuya Zhao. Dapat sana, bibisitahin ko kayo ng mas maaga. Pero nagkaproblema si Kuya. Dumirekso na kami dito sa ospital para tingnan siya. Tatay, ay hindi, Tio. Baosyo, kapag nakita mo si tatay, Tio ang itatawag mo sa kanya, naiintindihan mo. Sige na. May sakit ka ba? Bakit ang laking tiyan mo? Hihipan ko ang tiyan mo para. Kuya, anong ginagawa mo? Nandito rin ba kayo para pagtawanan ako? Umalis kayong lahat. Lumayas kayo. Insan, huwag ka nang magalit. Buntis lang ang asawa ko kaya medyo hindi stable ang emosyon niya. Buntis. Paano magbubuntis ang isang lalaki? Sige na, mag-usap na kayong pamilya. Kausapin mo siya. Kasi itong bata napakabihira nito. Mahal, Itong si Lin Yuehan, hindi kaya totoo ang sinasabi niya. Ang bagay na ito. Malaki ang posibilidad na gawa-gawa lang ni Lin Yuehan. Sinyu. Ayoko na sa batang ito. Sinyu, ikaw ang pinakamaintindihin sa lahat. At nagkaanak ka na rin. Kailangan mong kumbinsihin si Zhao mo. Kailangan niyang ipanganak ang batang ito. Pagkatapos niyang manganak, magdidibosyo na siya at pakakasalan ka. Ang ari-arian ni Lin Yuehan ay 100,000,000. Pagdating ng panahon na makasal ka, magkapakasasa ka lang sa yaman. Ma, alam ko po, pero hindi naman po dahil sa pera. Siya po ang mahal ko. Ma, huwag niyo na po akong pilitin. Ang batang ito, hindi ko ipapanganak. Zhao mo, kung hindi mo ipapanganak, luluhod ako sa harap mo at magmamakaawa. Magmamakaawa ako na ipanganak mo, kahit ano paman. Ang pagpapatuloy ng lahi ng pamilya Zhao namin, hindi pwedeng maputol sa'yo ang lahi. Nga, mahal. At saka, ang panganganak ay hindi naman talaga mahirap na bagay. Lalo na't lalaki ka. Para sa'yo, mas madali lang yan, di ba? Madali lang manganak. Pero ako, lalaki, manganganak? Ano ba yan? Anak, kapag lumaki na ang tiyan mo, magpahinga ka na lang sa bahay. Walang mang-asar sa'yo. Bukod pa rito, ang panganganak ay napakagandang bagay, di ba? Nga, mahal. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para sa'yo. Ha? Para. Manganganak ka rin pala? Ang galing mo talaga. Say. Manganganak ako. Pagkatapos nito, sisyasatin ko ulit ang mga ari-arian ni Lin Yuehan. Pagkapanganak ko, hihiwalayan ko na siya. Zhao mo, niloko mo ako sa ari-ayan ko. At gusto mo pang gamitin ang matris ko. Alaga bang iniisip mo na hindi masakit manganak?
Mahal, hindi mo ba nakikita na hirap akong kumilos? Hindi mo ba ako kayang tulungan? Buntis ka, hindi ka lumpo. May mapaa ka, hindi ka ba kayang maglakad mag-isa? Lin Yuhan, linawin mo. Para kanino ba nabuntis ang anak ko? Anong kleseng ugali yan? Anong ugali? Ang bahay na to ay umaasa sa sweldo ko. Buntis ka lang. Akala mo ba napakahalaga mo na? Mahal, tingnan mo tong babaeng to. Buntis lang, ang arte-arte na, kailangan pa ng tulong. Ang nanay ko noong buntis siya sa akin, nagbubungkal pa ng lupa sa bukid. Ang nanay mo, yan ay ilang taon na ang nakalipas. Hindi na pareho ang ngayon at noon. Kung ako ang buntis, kaya ko pang mag-backflip. Sa tingin ko, ang mga babaeng yan ay masyadong binibigyan ng mukha. Lin Yuhan, ikaw. Masakit ang tiyan ko. Anak, normal na masakit yan kapag buntis. Tiisin mo lang, okay lang yan. May gamot sa bahay si Mommy. Kapag ininom mo yan, hindi ka na masasaktan. At ang apo kong lalaki ay magiging malusog pa. Anong gamot yan? Gumagana ba yan? Baka mas okay na pumunta na lang ako sa ospital. Nako, bakit pa sa ospital? Pakinggan mo, yung gamot ko, hirap ko pa naman makuha sa mga kaibigan ko. Kapag ininom mo lang yan, ang apo kong lalaki ay siguradong malusog. Bakit dati, walang babae na nagsabi sa akin na ganito pala kahirap magbuntis? Anak, andito na ang gamot. Sage, inumin mo. Inumin mo na. Mommy, anong sangkap nito? Bakit ang pait? Ihi ng batang lalaki. Ano? Teka, huwag mong isuka, anak. Sobrang epektibo yan. Kung isusuka mo yan, paano na ang apo kong lalaki? Mommy, bakit lahat ng bagay ipaininom mo sa akin? Sino ba ang mas importante sa'yo? Ako ba o ang apo mo? Ako syempre, ang apo mo ang priority. Sa edad mo na, wala ka pang anak na lalaki. Ako hindi mag-alala, maghintay ka. Magluluto pa si mama ng sabaw para sa'yo. Kung gusto mo, ikaw na ang uminom. Hindi ako uminom niyan. Para sa apo ko, lahat yan sulit. Bakit ka nagugulo? Ako ba ang nagugulo? Lin Yuhan, buntis ako ngayon. Bakit ka palaging nag-aayos ng parang may date? Para saan yan? TSK. Lin Yuhan, nasa pagbubuntis pa ako. May balak ka bang magtaksil sa likod ko? Anong iniisip mo talaga? Tagapagtaguyod siyang lab ko. Investor. Anong masama kung makipagkita ako sa investor ko? Hindi ka pumapasok sa trabaho, bawal pa akong pumasok? Bukod pa rito. Tignan mo ang itsura mo ngayon. Umangit na ang katawan ko. Mas pangit pa sa multo ang mukha ko. Kung hindi ako titingin sa maganda, natatakot ako na ako mismo ay masusuka. Ma, Teka. Bakit biglang dumami ang mga peka sa mukha ko? anak, Ay naku, ano ba ang ginagawa mo? Hindi mo ba alam na nasa loob pa ako? anak, tandaan mo, kapag umiihi ka, saluhin mo. May kaibigan ako. Espesyalista sa pagdarasal. Kapag dinala mo ang ihi mo sa kanya, siguradong ang apo ko ay magiging henyo. Ma, huwag ka nang manggulo. Kung totoo ang sinasabi mo, edi sana lahat ng tao ay henyo na. Pero, ma, totoo ba na tumanda na ako ng husto? Medyo tumanda ka nga. Hehe, tingnan mo ang tiyan mo, may stretch marks pa. Ayos lang, ayos lang. Ganyan talaga kagbuntis, di ba? Sage, labas na. Andaan mo, saluhin mo yan. Lin Yuhan, hindi mo ba alam na buntis ako? Hindi ako pwedeng kumain ng ganyan? Ikaw ang buntis, hindi ako. Ayaw mong kumain tapos ayaw mo rin pakainin ng iba? Ay, nga pala. Nandoon yung pamparemedyo ng nanay mo. Ikaw na lang ang uminom. Nasaan si nanay? Hindi mo ba alam na dinalang nanay mo ang ihi mo para ipagdasal? Buntis ka ba kaya mainit ang ulo mo at dilaw ang ihi mo? Bakit hindi tayo uminom ang kaunti para lumamig ang ulo? Uminom? Anong inumin? Kung ayaw mo, wag na. Ikaw, Bakit ka sumisigaw? Ang laki-laki mo na, hindi mo pa rin makontrol ang ihi mo. Ang dumi. Asawa ko, tulungan mo ako. Hindi ko naman sinasadya kanina. Hindi ko rin alam.
Hindi ko mapigilan kaya hindi rin kita matutulungan. Ikaw ang may gustong magkaanak. Mahal, anong tinitingnan mo? May buntis kanina, umihi lang sa ilalim ng subway. Kadiri talaga. Ang laki-laki na, hindi pa makontrol ang pag-ihi. Kapag buntis, posibleng makaranas ng pagtagas ng ihi. Huwag mo siyang pagtawanan. Hindi niya rin naman gusto yon. Ano? Pagkatapos niyang umihi, hindi na kailangan ng iba na maglinis. Kung ako ang tatanungin, kapag buntis, huwag na lang lumabas para hindi makahiya. At para hindi makagulo sa iba. May gagawin pa ako. Pagbalik ko, ayokong makita na. Hindi pa malinis. Zhao mo, dahan-dahan mong damhin ang sakit. Mahal. Paano naman mangyayari na talagang tumatagas ang ihi kapag buntis? Akademisan Lin, narinig namin na buntis ka raw? Nga, nakitang nanay ko ang biyanan mo na nagdarasal para sa swerte. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin ang magandang balitang ito? Medyo abala lang nitong nakaraan. Balak ko sanang sabihin sa inyo pagkapanganak ng bata. Kung gayon, abangan namin. Magdiwang ng first month birthday. Pero Academician Lin, mukhang ititigil na raw ng pamunuan ang Artificial Womb Project. Nabalitaan nyo na ba? Nga, sayang nga eh. Inisip ko pa naman na balang araw, makikita ko ang mga taong may problema sa pagbubuntis na magagamit ito. Ang artificial womb. May kinalaman kasi sa relasyon ng tao. Pero naniniwala ako na ang mga taong may problema sa pagbubuntis na gagamit nito ay magiging matagumpay pa rin. Nga. Lin, sasagutin ko lang ang tawag. Hello, Kinkin? Kumusta na ang pinapaimbestiga ko sa'yo? Ano na ang nangyari? Nalaman ko na lahat. Hindi ko akalain na ganoon si Zhao mo. Ang 100 milyon mo ay nakapangalan sa nanay niya. Kung kailangan mo, kaya ko nang ibalik sa'yo ngayon ng palihim. Huwag muna, hintayin pa natin. Ay, nga pala. Kumusta na ang pinapabenta ko sa iyong bahay? Ano na ang nangyari? Huwag kang mag-alala. Ang mga nahanap ko ay mga bagong labas lang ng mga kuya. Siguradong mapapahirapan ang pamilya ni Zhao mo. Hindi na siya makapagpalusot. Zhao mo kayong magpamilya. Si Manager Zhao, bakit parang pagbalik niyo sa opisina ang laking pagtaba niyo? Huwag kayong magtanong kung ano ang hindi naman dapat itanong. Kung hindi lang naubos ang annual leave ko, di na ako makapag-leave. Ayoko naman bumalik sa ganitong itsura. Ano bang karapatan ni Zhao mo na magmukhang masama sa akin? Ang laking tiyan niya, parang nagbubuntis. Tapos bawal pa itanong. Eh di pa nga marunong maging house husband. Kaya pala si Academician Lin naging ding. Hay nako. Ano sa palagay niyo, baka naman buntis na talaga siya? Wala ba kayong ginagawa? Kung ayaw niyong magtrabaho, lumayas kayo. Sir Zhao, ano po nangyayari sa inyo? Ako manganak na ako, dalhin niyo ako sa ospital. Sir Zhao, wag po kayong magbiro. Nga lalaki kayo, paano naman ako magkakaanak? Ihatid mo ako. Lin Yuhan, nanganak ang anak ko dito. Bakit ngayon ka lang dumating? At ganyan pa ang suot mo. Hindi kaya, patago kang, nakikipagkita sa ibang lalaki. Nandito na ako pero hindi ko naman siya kayang ipanganak. Bukod pa rito, maganda ang suot ko. Hindi ba't pinapaganda ko lang ang mukha niya? Kumusta na ngayon? Nanganak na ba? Lalaki ba o babae? Basta lalaki ang anak, pagkatapos maghiwalay ni Zhao mo, lahat ng ari-arian ni Lin Yuhan ay magiging akin na. Pinsan, mukhang nagmamadali ka. Kung hindi ka kilala, isipin pa na ikaw ang nanganak sa bata. Umpisahan mo. Subukan mo ulit. Sige, umpisahan mo. 1, 2, 3, umpisahan mo. Nauna ang paa. Nahihirapan ang pasyente manganak. Kailangan na siyang ikeseran. Doktor, bilisan mo at ipaalam sa pamilya. Bibigyan muna namin siyang pain reliever. Safe. Sino ang kamag-anak ni Zhao mo? Ako. Ako ang nanay ni Zhao mo. Ganito po kasi. Nahihirapan po ang pasyente sa panganganak. Pinag-isipan po namin ng mabuti at iminumungkahi namin na isailalim ang pasyente sa C-section. Pakipirmahan po ang form. C-section? Narinig ko na ang C-section ay gumagamit ng anesthesia. Masama yan sa bata. Hindi kami papayag sa section. Kamag-anak, kung hindi po kayo pipirma ngayon at hindi po namin siya section, maaaring mapanganib ang buhay ng pasyente. Section. Pumapayag kami sa section. 8. Nasa panganib na ang buhay ni kuya. Nasa panganib na ang buhay niya. Ikaw. Ako ang asawa niya. Pinsan ka lang niya. Wala kang karapatang magsalita. Ako. Ma, maniniwala ka sa akin. Ako ang eksperto sa genetics. Hindi maganda ang anesthesia. Bukod pa rito, sino ba ang naanak na hindi nakaranas ng sakit? Tama. Hindi kami papayag sa section. Aray. Aray ko. Kumusta na? Pumayag na ba ang pamilya? Insiste ang pamilya sa natural na panganganak. Hindi kami makakapag-section kung walang pirma. Hindi pwede. Pipirma ako. Di ko na kaya. Gusto ko ng section. Di ko na kayanin. Gusto ko ng section. Hindi pwede ang pirma ng pasyente mismo. Kailangan ng pirma ng pamilya.
Ayoko. Ayoko nang magpanganak. Aray. Lin Yuhan, nagpapanganak ang anak ko sa loob. May oras ka pa para mag-cellphone. Ma, Di ba sabi mo dati? Ang pagpanganak ng babae, kasing dali lang ang pagkain. Bakit pag anak mo na, biglang hindi na kaya? Bukod pa rito, kung hindi ako mag-text, makakapasok ba ako para tulungan siyang magkaanak? Manang, asawa mo naman si kuya. Nakakaupo ka lang dyan. Hindi ka ba talaga nag-aalala? Sa tingin ko, ikaw ang nag-aalala. Baka naman, pumunta ka sa pinsan mo at maging asawa niya. Pinsan-pinsan pa kunwari, ang dalawang taksil na yan, ang dami nilang kalokohan. Kamag-anak ng pasyente. Malapit nang mawalan ng buhay ang pasyente. Pumirma na kayo agad, mga kamag-anak. Maghahanda na kami para sa siya. anong pipirmahan? Sino ba ang nanganak na hindi dumaan sa ganyang sakit? Sa tingin ko, kayong ospital lang ang gustong mangikil ng pera sa amin. Umalis ka. Itingnan ko ang anak ko. Anak, sinasabi ko sa'yo, huwag kang mag-isip ng CS. Kailangan ng anesthesia sa CS. Masasaktan yan ang apo kong lalaki. Ay, kamag-anak. Bawal pumasok dito. Umalis ka. Itingnan ko ang anak ko. Ano bang pakialam nyo? Anak, kailangan mong magtiis. Kailangan mong lumaban. Kung hindi, paano kung maging bobo ang apo ko? Siya ang, Pag-asa ng buong pamilya namin. hindi ko na kaya. Ma, iba to sa pinagdaanan ko dati. Kuya, paano naman magiging pareho ang karanasan sa totoong pangangana? Sige lang, konting kiis pa. Malapit na siyang lumabas. Nga, mahal. Tiisin mo lang. Para sa bata. Lin Yuhan, tumahimik ka. Hindi ikaw ang nanganganak. Ma, hindi ko na kaya. Gusto ko ng anesthesia. Hindi. Kung hindi ka manganganak ng normal, huwag mo akong tawaging nanay. Zhao mo, noong nag-experience kang panganak dati, hindi mo ba sinabing hindi masakit? Nanganak na. Nanganak na. Ang anak ko. Maayos ba siyang lumabas? Zhao mo, binabati kita. May anak kang lalaki. Ito ang sarili mong anak na lalaki. Ang apo kong lalaki. Ang taba-taba at ang puti-puti. Ma, kanina, nung gusto kong mag-pax, bakit mo tinanggihan? Alam mo bang halos mamatay na ako sa sakit? Sino bang nanganak na hindi dumaan sa ganyang sakit? Ngayon, hindi ba't nailabas mo na rin? Ingnan mo ang apo ko, ang taba-taba at puti. Salamat sa matalino kong desisyon na huwag kang payagan mag-pax. Ma, mas mahalaga ba ang buhay ko o ang buhay ng bata? Ito ang huling lalaki sa pamilya ng mga Zhao. Siyempre, mas mahalaga siya. Sa hinahap, ang pagpapatuloy ng lahi ng mga Zhao ay nakasalalay sa aking apo. Zhao mo, ngayon alam mo na kung gaano kahirap ang pagpapatuloy ng lahi, di ba? Kuya, ito ang sabaw na espesyal kong niluto para sa'yo. Pampadami yan ng gatas. Oh, Ano to? Anong klaseng sabaw to? Ang lansa. Isa pa, ako'y isang lalaki. Anong gatas yan? Ito. Ito. Ano to? Ano to? Hoy, anak, kahit maliit ang dibdib mo, ang dami pa ring gatas. Ma, ito. Ay anak, naanasa na rin yan ng nanay mo. Bakit ka nahihiya? Simula ngayon, ang bata ay dapat lang pasusuhin ng gatas ng ina. Eh hindi, gatas ng ama. Kung hindi, hindi siya magiging matalino. umiiyak yata ang bata. Ma, Bilisan mo, pasusuhin mo si Zhao mo. Walang pwedeng magutom, pero hindi pwedeng magutom ang bata. Tama. Hindi pwedeng magutom ang apo ko. Ma, Halika, ako, isang lalaki. Paano ako magpapasuso? kung kaya ng iba, bakit hindi mo kaya? Bakit hindi mo kaya? Isang malaking lalaki, ang dami mong arte. Huwag kang masyadong maarte. Halika. Anong tinatawanan mo? Tama na. Huwag na kayong mag-ingay. Baka mamaya magising ang apo kong lalaki. Ma, umuwi na ako galing sa school. Masino ba tong bata na to? ito. Anak ito ng pinsan namin. Kapatid mo na siya yan. Hindi ba sabing pinsan namin ayaw niyang anak? Sabi pa niya lahat ng ari-arian ibibigay sa akin. Hindi. Ayaw ang pinsan namin ng anak. Amo, kailan naging sa kanya ang mga ari-arian natin sa anak ng pinsan mo? Manang, akala ko may pagkakamali ka. Ikaw, hindi ba din ka? Ang ibig sabihin ni Baosu, alagaan ka niya pagtanda. Alagaan? Paniniwalaan mo pa? Hindi pa nga ako namamatay, nag-aagawan na sa ari-arian ko. Manang, lahat yan para sa atin. Mabait lang naman ako. May sarili na rin naman kayong anak na. Ang mga ari-ayan sa hinaharap ay para sa mga anak ninyo. Di ba? Lin Yuhan, huwag kang magpakamasaya. Pag naghiwalay na kayo ni Zhao mo, iyak na lang ang may iwan sa'yo. Tama na. Yuhan, biro lang yan. Ang mga ari-arian natin ay para sa anak natin, syempre. Mukhang mula pa noon nagpaplano ng agawin ang ari-arian ko. Lin Yuhan, ang mga yaman mo kung hindi sa apo ko, para kanino pa?
Huwag mong isipin na academician ka ay sobrang importante. Baog ka pa rin naman. Tama. Isa lang naman ang anak namin. Ang anak namin. Pero bakit mas lalo kong napapansin ang bata? Arang pinsan. Ito ay halos kamukha-mukha talaga. Anong kalokohan yan? Bata pa naman yan. Paano mo malalaman? Masamang babae ka. Huwag mong apihin si mama. Ang anak ni Zhao Mo at Liu Xinyu naman na talaga nila ang kanilang kamangmangan. Baby. Mabait na baby. Inapi ko si mama mo ano? Si papa mo hindi naman magtatanggol sa kanya. Ang pinakamamahan ni papa mo ay ako. Siya nga ang nagbuntis para sa akin, di ba? Hindi naman gagawin yan ni Papa para sa ibang tao. Ang pinakamamahal ni Papa ay ako at si Mama. Mahal, bakit ka tinatawag na papa? Ito. Naghiwalay ang pinsan niya. Isang babae, hindi madali ang pag-alaga ng bata. Kaya pinapunta ko si Xiao Mo para tumulong sa kanila. Kulang sa pagmamahal ng ama ang bata. Kaya ginawa niyang ninong si Zhao Mo. Mabait naman talaga si Xiao Mo. Pumayag lang naman siya. Ikaw na babae ka, ano ba ang pinag-aawayan mo diyan? Sabi nga, tulungan lang daw ng magkakamag-anak. Zhao Mo, ang galing mo talagang umarte. Mabuti na lang, malapit nang matapos ang palabas na to. Kung hindi, wala na akong oras para makipag-arte pa sa inyo. Lin Yuhan, ikaw na babae ka. Ang kuripot mo naman. Ang dami mong reklamo. Hindi mo ba nakikita ang anak ko, ang hinahina niya? Hindi ka pa ba lalabas para bumili ng pampalakas para sa anak ko? Pampalakas? Nang anak lang naman siya, hindi ba? Kailangan pa ng ginseng at abalon? Uminom na lang siya ng gatas ng kambing pag-uwi. Asawa ko, hindi mo alam. May dumating na customer sa kumpanya namin ngayon. Bumili siya ng bird's nest at ginseng para sa buntis niyang asawa. Bumili siya ng kahon-kahon. Ibig sabihin, mahal niya ang asawa niya. Mahal ang asawa. Anong silbi ng pagkain ng mga yan habang buntis? Kung ako ang tatanungin, mas mabuti pang umuwi at magtimpla ng gatas ng kambing. Mahal. Anong sinasabi mo? May mali ba sa sinabi ko? Hindi ba't lahat niyan ay ikaw mismo ang nagsabi noon? Mukhang malakas ka naman, mas mabuti pang lumabas ka ng ospital. Sayang lang ang pera dito. Mahal. Hindi ba mahalaga sa'yo ang kalusugan ko? Lin Yuhan, apapanganak lang ng anak ko. Gusto mo nang palabasin sa ospital. Tao ka pa ba? Ang anak ko, siya ang magtataguyod ng pamilya sa hinaharap. Kung hindi siya makakapagpahinga ng maayos, paano siya makakapagtrabaho? Magtatrabaho? Sa kakarampot niyang kinikita, sapat ba yan para itaguyod ang pamilya? Huwag mong kalimutan, sa mga nakaraang taon, pera ko ang ginagamit sa bahay. Anong pera mo? Pera ko yan. Pera ko yan. Nagpakasal ka sa anak ko. Ang pera mo, hindi ba pera na rin ng anak ko? Paano naging perang anak mo ang pera ko? Ang pera niya. Lahat yan ay ari-arian ko bago kami ikasal. Nga pala ang bayarin sa ospital ngayon. Wala akong ibabayad ni isang kusing. Mahal. Si Lin Yuhan na yan. May nalaman ba siya? Na-transfer mo ba ang pera niya? Baka maghinala siya sa atin. Wala akong pakialam kung maghinala siya. Tapos na ang lahat. Ang 100 milyong ari-arian niya, na-transfer ko na lahat sa pangalan ng nanay ko. At itong pagbubuntis ko, sigurado akong gawa niya to. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng ilang araw na to, itatapon ko na siya agad. Sige, mahal. Basta huwag kang mag-alala. Palagi akong nandito para sa'yo. Sinyue, ikaw talaga ang pinakamabait sa akin. Ano pa nga ba? Asawa kitay. Papa, kaya ko rin po, alagaan kayo. Ngayon, may apo na ako, lalaki at babae. Kumpleto na ang pamilya. Pagkatapos nito, tayong pamilya ay magiging masaya at payapa. Ito ang tunay na pamilya. Ang babaeng tulad ni Lin Yuhan, hindi niya talaga naiintindihan kung ano ang pagmamahal ng pamilya. Sige, abangan ko yan. Alam mo, lahat ng plano mo na uwi sa wala. Lin Yuhan, hindi ka ba tutulong dito? Hindi ko naman anak yan. Bakit ako tutulong? May trabaho ako. Huwag niyo siyang hayaang maingay. Lin Yuhan, humanda ka. Tingnan natin kung paano kita didisiplinahin mamaya. Anak, pakainin mo na ang sanggol. Bakit ang anak mo nasa kwarto ko? Asawa kita. Kung hindi sa kwarto mo, saan pa? Huwag mong gamitin ang pagiging asawa ko. Wala akong kinalaman sa batang yan. Lin Yuhan, darating ang araw, luluhod ka at magmamakaawa sa akin. Lahat ay maayos. Nakolekta na ang lahat ng ebidensya. Hintayin lang ang utos mo. Zhao Mo, akala mo pera lang ang inilipat mo. Pero hindi mo alam na ang lahat niyan ay magiging bangungot mo. Ipapalabas ko sa iyo lahat ng kinain mo sa akin sa loob ng mga taon na yan. So, Smile. Hindi. Umiiyak na naman ang sanggol. Bilisan mo, alagaan mo siya. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Anak mo yan, ikaw ang nagluwal. Ikaw na lang magpatulog. Agod na pagod ako sa trabaho, hindi man lang ako makatulog ng maayos. Saka, dahil lang sa naanak, ganyan na?
Anong ibig mong sabihin? Hindi lang naman yan panganganak? Alam mo ba na dahil sa batang to, halos mamatay na ako? Lin Yuehan, hindi ka pa nanganganak, kaya hindi mo yan maintindihan. Nga, hindi ko nga alam. Zhao mo, huwag mong kalimutan. Ikaw ang nagsabi noon na pagkatapos kong manganak, wala na akong kailangang gawin. Sinabi ko yan noon. Pero ang kondisyon, ikaw ang manganganak. Ngayon, ako ang nanganak. Ngayon, ako na naman ang mag-alaga. Bakit naman? Huwag mong isipin na hindi ko alam na ang batang to ay sa pinsan mo. Bakit umiyak ng ganyan ang apo ko? Ang lakas. Bakit kayo nag-away? Umiiyak ang apo mo, anong pakialam ko? Lin Yuehan, anong ibig mong sabihin na anong pakialam mo? Anak natin yan. Wala ka bang konsensya? Anak natin? Huwag kang magpatawa. Tingin mo ba sa akin, tanga? Sa panahong ito, hindi tayo nagkasama sa kama. Huwag mong isisi sa akin ang pagkatao ng batang yan. Alam na kaya ni Lin Yuehan ang lahat? Tama na. Araw-araw na lang, puro gulo. Ako na ang mag-alaga sa bata. Ang malas ko talaga na magkaroon ng manugang na tulad mo. Kung hindi ka makatulong sa gawa, sa pera na lang. Simula ngayon, ikaw ang magbabayad ng gatas ng bata. Hindi. Hindi ko naman anak yan, bakit ako ang bibili? Kung sino ang naanak, siya ang bumili. Lin Yuehan, sa loob ng maraming taon, gaano karaming hirap ang ibinigay ko para sa pamilyang ito. Wala ka man lang puso. Ibinigay? Ang pagtataksin mo ba ang ibig mong sabihin? Ikaw, Tumingin ka nga sa salamin sa itsura mong yan ngayon. Ayoko nang magkaroon ng baboy na asawa. sinabi mo, kahit anong mangyari sa akin, hindi mo ako iwan. Pero ngayon, kaya mo pa bang gayahin ang sarili mo bago ka ikasal? 30 taong gulang ka na. Huwag kang masyadong idealista, okay? Said. Lin Yuehan, pagsisisihan mo to. Hoy! Saan ka pupunta na ganyan ang suot mo? Saan ako pupunta? Kailangan ko pa bang magpaalam sa'yo? Manatili ka na lang sa bahay at alagaan ng bata. Baka naman naghahanap ka ng ibang lalaki nang patago sa akin. Kung yan ang iniisip mo, wala akong magagawa. Isa pa, paano naman makakakompetensya ang isang lalaking may malaking tiyan na naanak na sa mga batang lalaki sa labas? Ikaw, Hoy, mahal, anong nangyari? Sinyu. Pumunta ka sa bahay namin. Ninang, Xiao Bao, ang bait mo talaga. Kingkin, kumusta na yung pinapagawa ko sa'yo? Anong balita? Huwag kang mag-alala. Ang mga ari-arian na inilipat ni Zhao mo na ibalik ko na lahat. Nasa pangalan ko na ngayon. Pero kailan ka ba makikipag-divorce? Siguro ngayon na. Sayang naman, dati gusto mo nang iwan ang Dink Life at magkaanak kayo. Pero sa likod mo, may anak na pala siya sa ibang babae, malapit nang mag-elementary. Nga. Nakakatawa talaga. Kapag iniwan mo ang maling tao, saka mo lang makikita ang tama. Ay, nga pala. Kumusta na ang research mo sa artificial womb? Malinaw ang amniotic fluid Ante dark ang area. internal echo. Malinaw ang amniotic Malinaw fluid ang area. amniotic fluid dark area. Napaka-successful. Ano na ang plano mo pagkatapos? Hindi ka pa rin ba magkakaanak? Masarap magkaanak. May kasama ka. Makikita mo siyang lumaki. Pakiramdam ko, nagkaroon ng saysay ang buhay ko. Kung makakahanap ako ng tamang tao, magkakaanak ako. Naintindihan ko na. Ang anak lang ang magmamahal sa akin nang walang pag-aalinlangan. Siyempre, ipapanganak ko ang bata. Sinyu, buti na lang at nandyan ka. Pagbalik ni Lin Yuehan, hihiwalayan ko na agad siya. Ang galing, mahal. Sa ganoon, mag-asama na tayo palagi. Anak, marami akong biniling gamit ng sanggol. Ang mamahal talaga ng mga gamit ng sanggol ngayon ay si Sinyu pala. Ma! Sinyu, halika tulungan mo akong alagaan ang bata. Ma, bakit ang dami mong binili? Ang dami mong binili. Magagamit naman lahat yan. Hindi po, ma ang binili niyo pong mga gamit ay umabot ng 500,000. Para sa apo ko, syempre ang pinakamahal ang bibilhin ko. Syempre, ang pinakamahal ang bibilhin ko. At saka, ngayon na may pera na tayo ni Lin Yuehan, hindi na tayo manghihinayang bumili ng kahit ano. Ay, mahal. Na-transfer na ba ang pera ni Lin Yuehan? Na-transfer na ba ang pera ni Lin Yuehan? Hindi pa. Natatakot ako na may mangyari, kaya sa araw ng diborsyo ko na lang siya alisin. Ang perang ginastos ni mama ngayon, lahat ng ito ay akin. Sarili kong credit card. Si Sinyu pa rin. Ang ganyang batang babae na may pag-unawa, ang karapat-dapat sa pamilya Xiao. Nga pala, anak, hindi ba sabi mo masakit ang dibdib mo? Binilhan kita ng breast pump. Ano yan? Breast pump. Pagdating ng panahon, ilagay mo to sa dibdib mo as sipsipin. Ang sobrang gatas, masisipsip palabas. Kung hindi mo alam gamitin, papagtulungan mo kay Sinyu. Ganon. Hindi. Ma, ako'y isang lalaki. Bakit ako gagamit ng breast pump? Mahal, para rin naman yan sa'yo, di ba? Anong amoy yan? Ma, bakit ako magkakaroon ng incontinence? Ma, ganyan ba talaga pagkatapos manganak? Kadalasang hindi.
Siguro dahil lalaki ka, iba ang lugar ng panganganak mo. Kaya hindi ko mapigilan. Asawa ko. Magpahinga ka muna ng ilang araw. Ayos din yan pagkatapos ng ilang araw. Teka, Sinyu, nandito ka pala. Labhan mo ang pantalon ni Xiao mo. Ma, pauwi na rin si Baosu mula sa eskwela. Susunduin ko na lang siya, ha? Ma, si Sinyu, ayaw na ba niya sa akin? Bakit naman? Anak, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Mahal na mahal ka ni Sinyu. Paano naman siya magsasawa sa'yo? Ay, bumalik na naman siya. Bakit kayo nakatingin sa akin? Sinasalubong niyo ba ako? Lin Yuehan, saan ka na naman nagpunta? Nagpakasaya, nanganak ang anak ko. Hindi mo na nga inalagaan. Nagbihis ka pa na parang isang mang-aki. Hindi ko naman anak yan. Bukod pa rito, pangit ka naman. Hindi ba pwedeng maging maganda ang iba? Lin Yuehan, bakit ka ganyan magsalita? Alam mo ba kung gaano karaming paghihirap ang pinagdaanan ko para sa batang ito? Ikaw pa talaga. Wala kang kahit isang salita ng pag-alala. Zhao mo. Hindi ba tito ang sarili mong anak na gusto mong ipanganak? Gusto ko ng anak, pero hindi ko sinabing gusto kong manganak. Lin Yuehan, ngayon, makikipagdiborsyo na ako sa'yo. Teka, Ano na naman ang gusto mo? Lin Yuehan, maghiwalay na tayo. Maghiwalay. Ikaw na baog na babae. Pati anak, pinanganak pa ng anak ko. Anong karapatan mo na maging manugang ng pamilya Zhao? Pamilya Zhao ka dyan. Akala mo naman kayo ang pinakamayaman sa mundo, kung hindi dahil sa akin. Makakaupo ba siya sa posisyon ng general manager ng kumpanya? Ano ka ba sa tingin mo? Kahit wala ka, pwede pa rin akong maging general manager. Sa totoo lang, lahat ng ari-arian mo ay nailipat na sa pangalan ko. Para hindi ka na maging mayabang araw-araw. Ang anak ko ngayon, mayaman na at may anak pa. Maghintay ka lang at pagsisisihan mo yan. Zhao mo. Mula pa lang sa simula, wala kang balak pakasalan ako, tama ba? Kalokohan, kung hindi ka lang mayaman, at kayang bilhan ako ng bahay at kotse, bakit ko naman papakasalan ang isang baog na manok? Tama. Sa loob ng mga taon na yan, nakapag-ipon ka pala ng mahigi 100 milyon, pero ayaw mo man lang bigyan ako ng ilang milyon bilang pagalang. Talagang wala kang puso. Tama na, ma. Ngayon, ang mahigit 100 milyon na yan, pati na itong bahay, ay akin na. Kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa sa akin, maari ko pang pag-isipan na bigyan ka ng ilang daang piso. Ang yabang mo, nakakasuka ka. Nakakasuka ka talaga. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil may dahilan. Noong nanganak ako, nakipag-ugnayan ka sa ibang lalaki. Pagkatapos kong manganak, hindi mo pinansin. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil may dahilan. Nakalimutan mo na ba na ang lahat ng ginawa ko ay ang mga bagay na itinuturing mong normal noon? Kapag buntis ang babae at pangit ang katawan, pwede kang tumingin sa ibang babae. Pagkatapos manganak, ang pag-alaga sa bata ay responsibilidad ng babae. Hindi ba't lahat ng ito ay sinabi mo? Bakit ngayon na nagbago ang paraan at nangyari sa'yo? Hindi mo na kaya? Ano ngayon? Hindi ko pa naranasan noon, hindi ko alam. Nanganak ako mismo, kaya naintindihan ko. Kaya ka lang nakakaramdam ang kawalan ng katarungan dahil ikaw ang nasasaktan. Pwedeng maghiwalay pero huwag kang magsisi. Hey, anak, Parang pakiramdam ko may kakaiba kay Lin Yuhan. Sinabi nating lahat ilipat ang kanyang ari-arian. Pero bakit wala siyang reaksyon? Baka naman siya ang nagpaplano sa likod. ma, huwag ka mag-alala. Si Lin Yuehan, matigas ang ulo palagi. Siguro ngayon, nagtatago lang siya at umiiyak. Kaya huwag ka mag-alala. Dedeborsyohan ko siya agad. Hindi ko siya bibigyan ng oras para makagulo. Lin Yuehan, pakinggan mo, maging matalino ka, at umalis ka na sa bahay namin. Kung hindi, huwag kang magtaka kung magiging malupit ako. Isa pa, bago maghapon ngayon, dapat nandyan ka sa munisipyo. Honey, ang galing mo naman. Napaalis mo agad siya. Siyempre naman. Daddy, ito na ba ang bagong bahay natin? Naman, mula ngayon, magkakasama na tayo kasama ang babi natin. Magkakasama na tayo, buong pamilya. Yehey! Ang saya! May bagong bahay na ako. Miss Lin, Pagtataksi sa kasal at may anak pa. Walang makukuha sa debosyo. Wala nang problema, di ba? May sapat na ebidensya. Suportado ng korte ang kaso mo. Zhao mo. Akala mo nanalo ka pero lahat yan ay nakabase sa pagmamahal ko sa'yo. Tungkol naman sa mga ari-arian na inilipat sa pangalan ng nanay mo. Mga walang saysay na tseke lang yan. Hayaan kitang magsaya sandali. Miss Lin, Dahil kumpleto na ang mga dokumento, mag-ugnayan na lang tayo mamaya. Ay, nga pala. Iwan mo sa kanya ang bahay. Said, Academician Lin. President Zhao. Academician Lin, nabalitaan kong magdidiborsyo ka raw. President Zhao, pinagtatawanan mo ba ako? hindi. Sa tingin ko nagkakamali ka. Matagal na kitang hinahangaan. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Yuehan, Lin Yuehan, nagtaksil ka. Zhao mo, hindi ako ang nagtaksil. Ang anak ninyo na asawa ko, ang laki na, pinsan pa rin ang tawag mo? Ang kapal mukha mo. Lin Yuhan, kung ayaw mong manganak, anong masama kung maghanap ng iba ang anak ko?
At may gana ka pang paalisin ang anak ko ng walang-wala? Ikaw ang walang hiya. Lin Yuhan, ikaw na baog na manok. Baka naman hindi ka lang talaga makabuo. Kaya ka nagkunwaring dink, di ba? Nakakatawa. Huwag mong isipin na kapag pinaalis mo ang asawa ko ng walang-wala, ayos na ang lahat. Sasabihin ko sa'yo, lahat ng ari-arian mo ay nasa amin na, pati na ang bahay na yan. Ngayon, Hindi na kuya ang tawag mo? Ang ari-arian? Pag nagamit nyo na sa kanyo ipagmalaki. Tungkol naman sa bahay na yan, sa tingin ko, hindi nyo rin matitirhan. Anong ibig mong sabihin? Yuhan, alagang pinahirapan kanila. Ikaw lang mag-isa ang humaharap sa mga kakaibang taong yan. Simula ngayon, kasama mo ako. Huwag kang matakot. Ikaw na lalaking walang silbi. Anong inarte mo? Gigolo. Zhao mo, nagtatrabaho ka sa kumpanya sa loob ng ganitong karaming taon, hindi mo pa rin kilala ang chairman nyo? Ano? uy, Lin Yuhan, akala mo ba basta-basta magdadala ng lalaki at sasabihing chairman? Makakatakot ka sa amin. Sino ba ang maniniwala niyan? Anong nangyari? Paano impossible? Anong problema, mahal? Na-terminate ako sa trabaho. Lin Yuhan, alis na tayo. Ganitong klaseng drama, hindi na natin kailangang panoorin. Okay lang yan, mahal. Sa galing mo, kahit saan makakahanap ka ng trabaho. O kaya ngayon na, ibenta na natin tong bahay. Ano sa tingin mo? Tama yan. Yung bahay na kinuha ni Lin Yuhan, ng babaeng yan, bumili tayo ng mas maganda, para mainis siya. Ayos yan. Gusto ko sanang makita. Si Lin Yuhan, mag-isa. Anong klaseng kawawa at walang kakampi? Umalis na kayo. Alice, Sino ka ba? Bakit ka nasa bahay ko? bahay mo? Ang bahay na to, binili ko na ilang buwan na ang nakalipas. Pero dahil, Binigyan ko kayo ng oras para lumipat, hindi pa ako lumipat dito. Pwe. Hindi namin ibinenta ang bahay. Ilang taon na kaming nakatira sa bahay na to. Gusto mo ba kaming pagnakawan? Pag nakawan kayo, naku, wala nga kayong missing ko sa bulsa. Umalis na kayo. Lumayas. Mahal, anong gagawin natin? Sinyo matagal nang gustong kumira dito. Tingnan mo to. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Sage, bibilhin namin. Magkano ba? 2 milyon. 20 milyon. Ano? 20 milyon? Ang bagong bahay na to, 8 milyon lang. Wala kayong pera, di ba? Kung gayon, lumayas na kayo. Ma, ibigay mo sa akin ng card. Kahit bigyan pa natin siya ng 20 milyon, may 80 milyon pa tayo. I-swipe natin ang card. May yes ka ba? Walang pera. Kung ganoon, bakit ka nagpapanggap na mayaman? Lintik. Zao mo, kung hindi dahil sa'yo, Paano ako? mapupunta sa ganitong sitwasyon. Bakit hindi mo sabihin na ikaw ang sakim sa pera? Tama na. Bakit kayo nag-away? 3 buwan na tayong gumagala sa labas. Kayo namang dalawa, malakas pa ang katawan. Bakit hindi kayo maghanap ng trabaho? Araw-araw iniisip nyo lang yumaman. Magtrabaho. Ang inaway niya ay ang pinakamalaking kumpanya sa city. Sino pa ang kukuha sa atin? Kahit magmakaawa, wala nang magbibigay ng pera, di ba? May kasama pa tayong paslit. Dali, ipadala mo na sa ampunan. Ano ang sinasabi mo? Ang batang ito. Galing sa akin ito. Walang sinuman ang makakapagpasya. Kasalanan lahat ni Papa. Kapag ipinanganak ang kapatid na lalaking yan. Kapag ipinanganak na ang kapatid na lalaking yan, hindi na ako makakapagtirahan sa malaking bahay. Tama. Zhao Baozu, ikaw, tingnan mo kung hindi kita turuan ng leksyon. Anong ginagawa mo? Lin Yuhan, Zao mo. Zao mo. Yuhan, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Simula ngayon, kahit anong sabihin mo, susundin ko na. Ako, Zhao mo. Sa simula pa lang, gusto ko talagang iwan ng Dink at magkaroon ng anak sa'yo. Pero binigo mo ako. Sobrang binigo mo ako. Kaya nilagyan kita ng artipisyal na matris sa katawan mo. ikaw na cute ka. Oh, hindi. Yuhan, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Zhao mo. Naglakas loob ka pang gumawa ng kalokohan sa harap ko. Tingnan mo lang, hindi ba kita bubugbugin? Sinabi kong Dink ako dahil alam ko na ang anak na ipapanganak kasama si Zhao mo ay magiging bangungot. papakasalan mo ba ako? Handa kong ibigay ang lahat ng pagmamahal ko sa'yo. Ang gusto ko ay apo, hindi apo sa tuhod. Hihiwalayan ko na siya agad. Hindi pa ba tapos ang paglilipat ng ari-arian ni Lin Yuhan? Kung hindi dahil sa pera niya, sinong pamilya ang gustong magpakasal sa isang bawog na manok? Sa totoo lang,
Wala naman akong binutas. Inalitan ko na. Natatakot pa ba kayong hindi siya mabuntis? Ang sabaw ng kalapati kanina, nilagyan ko ng pampatibay ng pagbubuntis. Kaya mo yan. Bumibili siya ng bird's nest at ginseng para sa buntis niyang asawa. Binibili niya ng bulto-bulto. Kumakain ng ganito habang buntis. Ano pa ang silbi, mas mabuti pang umuwi at uminom ng gatas ng kambing. Sayang lang ang pera. Maraming babae sa mundong ito ang naloko ng mga lalaki, nagkaanak at sa huli ay nawalan ng lahat. Akala nila ang lalaki at ang anak ang ugat ng lahat ng paghihirap. Pero alam ko, hindi kasalanan ng mga bata. Nagkamali lang silang piniling lalaki. Yuhan, papayag ka ba magkakasal sa akin? Papayag ka ba magkakasal sa akin? Pero ding ako. Ayos lang. Handa kong ibigay sa'yo ang lahat ng pagmamahal ko. Manalig ka sa akin. Pero hindi lang ako ding. Gusto ko ring tumandang mag-isa. Sumuko ka na. Kung makakahanap ka ang tunay na pag-ibig, Ito ang magiging patunay ng kaligayahan sa unang bahagi ng buhay at ang batayan ng katuparan sa huling bahagi. Dahil ang mga anak ay bungang pag-ibig.